So, ayan, hello po, good evening po sa inyong lahat. Ito po ay tutorial video sa numerical reasoning. Kung gusto niyo po ma-notify kung may mga bago akong videos, mag-subscribe lang po sa aking channel. And, okay, subukan natin itong sagutan. Ito po yung mga tanong na to is visible sa mga reviewers and mismo sa exam, ito po yung makikita nyo mga tanong. First is, ito yung solution. 0.75 is to 3/4 as, ang gagawin nyo dyan, ito po ay parang konsepto lang ng ratio and proportion, as 0.8 is to, ang nakalagay dun po ay blanco. So, i-represent po natin yung dito as x. Okay? Ngayon, ano pong gagawin natin? Ngayon, dahil nakikita nyo na meron tayong equal sign, pwede itong ma-cross multiply. So, anong mangyayari? Magkakaroon tayong 0.75 x is equal to 0.8 times 3/4. Ngayon, so para mabilis tayo, dadaanan natin siya sa calcu. Pero kayo po, sa mismong exam po, bawal gumamit ng calcu, kaya i-master nyo na po yung multiplication and division nyo para mapabilis kayo. So, ang answer daw natin dito is 3/5 or equivalent siya sa 0.6 equals 0.75. Here, meron tayong x. Ngayon, to solve for x, kung anong katabi ng hinahanap mo, ipan-divide mo in both sides. Anong katabi ng hinahanap mo? Ang hinahanap mo ay x, ang katabi niya ay 0.75. I-divide mo yon both, gamitin mo yung pan-divide both sides para ma-cancel to at maiwan lang yung hinahanap mo. So, x is equal to, okay, so ayan, type muna natin, 0.6 divided by 0.75. The answer here is 4/5, or kung ang sagot doon ay nakadecimal, or 0.8. So our answer here is 4/5 or 0.8. Kahit alin dyan pwede. Kung ang nasa multiple choice ay fraction, ito piliin nyo. Kung decimal form, ito piliin nyo. So same lang yan. Yung answer natin doon, 0.75 is to 3/4 as 0.8 is to blank. The answer is, yan. Ang answer natin dito is 4/5 kasi ang kapartner niya dito is yung n. Ang magka-partner 0.75 is to 3/4, diba? And 0.8 is to blank. Since fraction yung nawawala, fraction din natin sagot natin. So, yun yung kapartner na ba? Kasi mayroon ka ng decimal form dito, may decimal form, may fraction ka. Dapat yung isa din is fraction din. So, ang possible answer dyan, or yung mismong correct answer is itong 4/5, which is yung fraction form. Okay, proceed tayo sa number 2. 75% is to 1/2 as 45% is to blank. So, una, meron daw tayong 75% is to 1/2 as to 45% is to blank. So, ito yung blank na i-represent nyo na siya as x. Ngayon, 75% ang nakalagay. Ang 75%, lagay muna natin note. Ang 75% po, equivalent yan sa 75/100. So, parang sinabi mong meron kang 75/100. Ang 75 over divided by 100, yun. Okay, pakita ko lang, pero alam naman na natin yun. Pero ayun, para lang makita nyo, na is 0.75. So, ang i-represent natin to as 0.75 para mabilis tayo. Kayo, kung gusto nyo 75 tas 45 tas i-1 half na lang, pwede din yan. Pero sa akin, ginaganito ko na agad siya. Tapos, over 1 half equals 0.45, kagaya din ng ginawa natin kanina, over x. Rinewrite ko lang siya sa ibang form niya, pero pwede din naman niya na 75 yung gamitin nyo, then 45 din yung gamitin nyo.
Pero dito, ginawa ko lang sila, nakaganito sila. Kasi mas sanay ako nakaganito silang form. So, magko-cross multiply lang yan. Magiging 0.75 x. Then, ito equal sa 0.45. I'm sorry, maandar pa yung ating times 1/2. Tama? Ngayon, tingnan natin siya sa calculator. 0.45 times 1/2. The answer is 0.225. Tapos, meron ka ditong kanina, di ba? 0.75x. Syempre, hindi naman yun nawala. To solve for x, divide mo both sides. Ang hinanap mo ay x, ang katabi niya ay 0.75. Ipan-divide mo yan both sides. So, maka-cancel to. May 1 ka na lang ng x. So, ang x mo is equal to 0.225 divided by 0.75. 0.225 divided by 0.75. The answer here is, ayan, nakikita natin, 3/10. So, yung x mo daw is equal to 3/10 or 0.3. So, 3/10 or 0.3. Okay. So, ito, pwedeng sila yung sagot, pero check mo pa rin. Ito ay yung isa ay may percent, yung isa ay may percent, yung ito ay fraction. Dapat ang sagot mo din is fraction. So, ang answer is 3/10. Siya yung pinakatama kasi fraction yung sa isa dun. So, fraction din dapat siya. Okay, next, number 3. 14 is to 28. 14 is to 28 as 5 is to blank. So, yung blank na yun nga, represent natin as x. Anong mangyayari? Maka-cross multiply lang sila, di ba? Maka-cross multiply, magiging 14 x equals 5 times 28. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng cross multiplication, ganun lang po yun ha. Ito mamultiply dito, ito mamultiply dito. As in pa x siya, kaya nga cross, pa-cross yung type mo. So 5 times 28, that is 140. And meron kang 14 dito. 14x. To get the x, divide both sides by 14. So, diba? Then, x is equal to 140 divided by 14. So, the answer here is 10. Okay, so our answer dito ay 10. Since, yan, puro whole number naman sila. So, 10 yung ating sagot. Punta tayo sa number 4. Blank is to 7. So, yung blank ay represent natin as x. Is to 7 daw. As 24 is to 16. 24 is to 16. So, yan. Mako-cross multiply. Magkakaroon tayo ng 16x equals to 24 times 7. 24 times 7, which is 168. 16x equals 168. Okay. To solve for x, divide both sides by 16 para maiwan lang sa isang side yung hinahanap mo. So, the answer is x equals yung value ng 168 divided by 16. So, our answer will be 10.5. 168 divided by 16 is 10.5. So, yung x natin is 10.5. X natin. Proceed agad tayo sa number 5. So, 20 is to blank. Yung blank ay represent natin ulit as x. As 5 is to 11. So, mangyayari, may cross multiply yan sila. Cross multiply, meron kang 20 times 11 is equal to 5.
x. Okay? To solve for x, divide. So, ito, una, simplify muna natin sa kabila. 20 times 11, that is 220 equals, yan, mayroon kang 5x. Okay, 5x. To solve for x, divide both sides by 5. So, x will be 220 divided by 5. Our answer is 44. So, number 6. 19 is to 32 as blank is 2. So, i-represent natin ulit yung blank as x. Blank is to what daw? Our blank is to 15. Then, ang mangyari, maka-cross multiply. 19 times 15 equals 32. 32x. Then, 19 times 15, the answer is 285 equals 32. Then, represent natin ito with x. Then, to solve for x, divide both sides by 32. Okay, sa mga nalilito kung paano kinuha yung x, kung anong katabi nung hinahanap mo, right? Kunyari dito, x ang hinahanap mo, ang katabi niya ay 32. Para maiwan siya sa isang side, gamitin mo siya pan-divide. I-divide mo yon, gamitin mo yung pan-divide both sides. So, kapag dinivide mo to by 32, yun, makakancel to, maiwanan siya ng x sa isang side, which is yung hinahanap mo. Then, ito, since dito mo makakancel, may di-divide sila. So, meron kang 285 divided by 32. Tama. Equals 8 so x is equal to 8.906 or 8.91. So, ayan yung magiging answer natin. So, ayun. Yun lang yung tutorial para dito sa numerical reasoning na part na common sa civil service examination. Ayun. Tapos, kung gusto nyo pong ma-notify kapag may mga bagong videos ulit, mag-subscribe lang po sa aking channel. And, yun, kung gusto niyo ituro din yung technique natin sa iba, pwede niyo din po i-share sa kanila. And ayun lang po, maraming salamat and God bless.